Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mika Pastor at aking ilalahad ang aking natutuhan sa ating daily devotion ngayon na pinamagatang How to be the happiest person on earth. Ang ating scripture ngayong araw na ito ay mula sa Psalm chapter 37 verse 7. At dito ay nilalahad na tayo ay dapat magtiwala at magstay sa piling ng ating Panginoon at huwag tayong mag-alala o mangamba sa mga tao na nagiging successful na. Yung tipong parang tayo hindi pa successful pero yung mga tao na nasa paligid natin ay naging successful. Dapat hindi tayo mag-alala dahil merong right time para sa kung kailan tayo magiging successful. Ang teaching natin ngayon ay first, contentment before God is the secret to a happy life. Kung gusto nating maging masaya sa buhay natin, dapat ay makontento tayo. Kung ano ang meron tayo, makontento tayo sa kung ano ang ibinigay na biyaya sa atin ng Panginoon. At huwag na tayong maghangad ng higit pa. Halimbawa, meron na tayo dyang pagkain, merong isda na pagkain dyan. Naghahangad pa tayo ng karne. Kung naghahangad tayo sa higit na ibinigay sa atin, hindi tayo makukontento. At kapag di tayo nakontento, ay isipin natin na parang hindi masaya yung buhay natin o parang hindi nagiging masaya yung buhay natin dahil hindi tayo nakokontento. Dahil iniisip natin na sa bagay na hinahangad natin na hindi naman dapat para sa atin, ay doon tayo magiging masaya. Kaya ang nangyayari kapag hindi natin nakukuha yun o hindi yun yung naibigay sa atin, ay nagiging malungkot tayo o nawawala yung saya sa atin. Then, second teaching is, God provided everything we need but not everything we want. Kagaya nga nun na, ang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay kung ano yung kailangan natin, kung ano yung makakabuti sa atin. At yung mga bagay na gusto natin, maaaring ibigay, maaaring hindi. Dahil yung mga bagay na gusto natin, may pagkakataon na sila ay mas makakabuti sa atin, may pagkakataon naman na hindi sila nakakabuti sa atin. Kaya pinipili ng Diyos yun, yung ibibigay sa atin. At most likely, ang ibinibigay niya sa akin ay kung ano lang yung kailangan natin at hindi kung ano yung gusto natin. Dahil magkaiba ang perspective natin at perspective ng Panginoon. Para lang siyang magulang na hindi lahat ng bagay na gusto natin ay binibigay. Halimbawa, nung hingi tayo sa magulang natin ng pera para lang pangkape. Hindi sa atin ibibigay yun dahil hindi naman natin kailangan yun. Gusto lang natin yun. So, ganun din ang Panginoon, ibinibigay lang niya kung ano yung kailangan lang natin na makakabuti sa atin. Hindi lahat ng luho o kung ano yung gusto natin. Third teaching is, envy robs us of our joy in Christ. Kapag meron tayong selos o inggit sa mga tao sa paligid natin na, ay, buti pa siya may ganitong bag. Ay, buti pa siya successful na. Ay, buti pa siya mayaman na. Kapag meron tayong inggit at selos, nawawala yung kasiyahan natin sa buhay dahil hindi nga tayo nakokontento sa buhay na meron tayo ngayon. Parang habang nakikita natin o nagsiselos o naiinggit tayo sa buhay ng iba, lalong nawawala yung saya natin kasi parang gusto mo yung ganung buhay. Pero malay mo, ibang buhay ang ibibigay sa'yo ni Lord. Kaya kapag nagkaroon ka ng inggit, unti-unti yun nawawala na yung saya sa buhay mo. Dahil hindi mo nakikita kung ano yung meron ka. Ang nakikita mo yung kung ano ang wala ka. Ang application natin ngayong araw ngayon ay first, receive only what God gives. Outside of that is evil. Huwag natin habulin yung opportunities na hindi para sa atin. Halimbawa, meron kang isang group of parang friends. Tapos, lahat sila successful na, ikaw hindi. So, pilit mo na inaabot yung success na yun. Pero, yung success na yun ay hindi nakakabuti o hindi yun ang ibinigay ni Lord sa'yo. Meron pang ibang opportunity na ibinigay sa'yo si Lord. Kaya kapag merong opportunity na nandyan, i-assess muna natin kung ibinigay ba yan ng Lord. Kasi kung hindi yan ang ibinigay ng Lord, malamang tukso yan, sabi nga ni Pastor Russell. At ang tukso ay kapag nag-give in tayo sa tukso, ay merong magiging masamang epekto sa atin. Kaya dapat, tandaan natin na hindi lahat ng opportunities at success na iba ay meron ding opportunity at success sa atin dahil bawat tao ay iba't ibang sitwasyon ang nangyayari o ang naibibigay. Second teaching is, do your best while waiting for God-given success. Kagaya nga nitong series natin na Trusting in God,
while waiting, kailangan nating magtiwala sa Panginoon at habang naghihintay tayo, ay ginagawa natin yung best natin patungo dun sa success na matagal na nating hinihiling sa Diyos. Dahil hindi lang dapat puro dasal, dapat ay kumikilos din tayo at gumagawa para sa buhay natin at para sa success natin. Third application is be the happiest person by being content in Christ. Ito, when you have Jesus, you have everything, sabi ni Pastor Russell. Kagaya ng devotion natin kahapon na mamanahin natin yung lahat ng meron ng Lord, which is yung perfect body at perfect world. Dahil co-heirs tayo kay Lord o kay Jesus Christ. Kung ano meron siya, mapupunta din sa atin. So dapat maging kontento tayo na Yesu Kristo na tayo, maging kontento tayo na isa tayong Kristiyano. Dahil balang araw, yung pananampalataya natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon at kay Yesu Kristo, ay magdudulot ng great success sa atin kapag namanan na natin ang lahat ng bagay na meron din si Yesu Kristo. Ngayon, ang discussion natin ay, why should Christians be the happiest people on earth? At sa tingin ko dahil ay nasa piling tayo ni Panginoong Hesus Kristo. Dahil, gaya nga ng sinabi ko, lahat ng bagay na meron si Jesus Christ ay mapupunta sa atin. At being with Christ alone, nagiging kontento tayo sa kung ano yung nabibigay sa atin ng Panginoon o kung ano yung meron sa harapan natin. Dahil meron tayong mindset na dapat maging kontento tayo. Kaya ang nangyari ay nagiging masayang tao sa mundo dahil naging kontento tayo at positive thinker din tayo na basta't nandyan ng Panginoon at nagtitiwala tayo sa Panginoon ay malalampasan natin ang lahat ng hardships at mapupunta tayo dun sa success na gusto natin. Kaya ngayong araw, ang key point natin ay to be the happiest person on earth is dapat maging kontento ka sa mga bagay na meron ka. Huwag mong hanapin yung mga bagay na wala ka. Hanapin mo ang mga bagay na meron ka. At huwag mo din i-compare yung sa sarili mo sa iba dahil bawat tao ay iba-iba. At higit sa lahat, dapat ay patuloy tayo sa pagtiwala at paglingkod sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Amang Diyos dahil kapag nasa kanila tayo, ay lahat ng biyaya ay matatanggap natin at balang araw kapag dumating ang redemption at ay makukuha natin itong perfect body at perfect world. Yun lamang po at maraming salamat.